Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Edgar. Miyembro po ako ng isang research team noong dekada 90 ng isang TV station sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kailangan naming pumunta sa mga isla-isla o kabundukan ng probinsyang iyon para maghanap ng iba't ibang klaseng tribu sapagkat isang foreign-funded TV station ito at ang layunin nito ay ang tulungan ang mga iba't ibang tribu ng bansa natin sa aspeto ng edukasyon at modernisasyon. Hindi ko na po babanggitin pa, Kuya Bari, ang eksaktong pangalan ng TV station para na rin sa aming seguridad at kung ano ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Sa aming pananaliksik ay may nakapagturo sa amin sa isang matanda na tawagin na lang natin sa pangalang Tata Osyong. Si Tata Osyong po ay lumad sa baryong aming pinuntahan, ngunit hindi doon ang lugar kung saan kami nakaranas ng kahindik-hindik na pangyayari. Isa po siyang bangkero. Malakas pa ang matanda sa edad na 70. Kaya pa niyang bumiyahe ng malayo o kahit magsagwan, kaya siya na rin ang nagpresenta ng sarili niya na siyang maghahatid sa amin sa isang isla. Isla na kung saan naninirahan ang tribong pinagmulan niya. Tribo na hindi na umuusad patungo sa modernisasyon at nanatili sa isang liblib na kagubatan sa isang isla, malayo sa kabihasnan at hindi abot ng makabagong teknolohiya. Dating kasapi si Tata Osyong sa tribong iyon, ngunit pinili niya ang makipagsapalaran sa iba't ibang lugar at hayaan ang sarili niya na makatanggap ng pagbabago sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Noong una, Kuya Bari, ay ayaw niya sana kaming pumunta sa islang iyon dahil napakadelikado daw. Ngunit pinilit ko siya at pinangako ko na babayaran ko siya ng malaki. Dahil sa kailangan din ng matanda ng pera ay pumayag ito kalaunan. Sa hindi po pagyayabang, Kuya Bari, isa ako sa mga pinakamagaling na researcher sa aming grupo kaya handa akong gawin ang lahat upang mapagtagumpayan ang proyektong ito. Ako din kasi ang inatasang maging leader sa aming 5. Kasama ko si Mabel, Ruel, Rica at Justin. Excited ang aming grupo na makapunta sa islang iyon. Ito rin ang kauna-unahang beses na makakapunta kami sa lugar na iyon. Ayon kay Tata Osyong, pagdating daw namin doon ay siya muna ang bababa sa bangka. Kakausapin muna niya ang pinuno ng tribong iyon upang hindi magkaproblema. Mahirap na at baka kami ay mapahamak daw. Wag daw kaming kukuha ng hindi namin pag-aari sa lugar na iyon. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero isinuwalang bahala ko na lamang iyon. Nakarating kami sa isla mga bandang 2:00 ng hapon. Pinahintay muna kami ni Tata Osyong tapos ay pumasok sa isang masukal na kagubatan. Ang ganda ng lugar na iyon, Kuya Bari. Mayayabong ang mga puno, berdeng-berde ito. Talaga pong manghang-mangha kami sa paligid. Sobrang linis ng lugar. Maputi ang buhangin. Para siyang isang paraiso sa sobrang kagandahan. Hindi pa ito napupuntahan talaga ng mga turista. Matagal nakabalik si Tata Osyong kaya hindi ako nakatiis. Pumasok kami sa daan kung saan siya pumasok. Maraming ang mga hayop na doon lang sa islang iyon, doon ko lang ito nakita. Meron ding iba't ibang klaseng mga bulaklak. Sobrang ganda talaga, Kuya Bari. Kung bibigyan ng pagkakataon, ay doon ko na lang sana gustong tumira. Ang dami pang bunga sa mga puno. Dahil natuwa din ang aking mga kasamahan, ay pumita sila ng mga bunga sa puno
ng Makopa at Aratilis. Nawala sa isip ko ang mga paalala ni Tata Osyong sa amin. Dahil sobrang pulang-pula po talaga ito. Nalibang kami sa pagkain ng mga prutas at sobrang ingay pa namin. Bigla kaming natigilan nang may narinig kaming mga kaluskos. Nagpalinga-linga kami at inobserbahan ang paligid. Bigla akong nakaramdam ng takot at paninindig ng aking balahibo. Maya-maya'y may kaluskos na naman sa bandang kaliwa namin. May mga yabag ng paa din kaming naririnig. Gulat na gulat kami nang biglang napaligiran kami ng mga taong nakabahag. May mga dala silang mga sibat, palakol, palaso at iba't ibang sandata ang mga ito. Itinutok ang mga sandata nila sa amin. Sa sobrang takot namin, kaya nagdikit-dikit kaming 5. Mga kayumanggi ang kanilang mga balat. May mga tattoo ang kanilang mga katawan. Takot na takot ako sa mga oras na iyon. Ngunit kailangan kong maging matapang para sa mga kasamahan ko. Itinaas ko ang aking mga kamay. Sandali po. Hindi po kami nagpunta dito para guluhin kayo. Huwag niyo po kaming sasaktan. Nais lang po namin kayong maging kaibigan. Pautal-utal kong sabi sa kanila, ngunit parang hindi nila ako naiintindihan. Nagsisitinghinan lamang sila sa isa't isa at mas lalo pang itinutok ang mga sandata nila sa amin. Nagsalita ang isa sa kanila, ngunit hindi ko po maintindihan. Iba kasi ang kanilang lengguwahe at unang beses ko pa lamang narinig ang mga iyon sa tanan ng buhay ko. Hindi ko po kayo maintindihan. Kaibigan po kami. Hindi po kami kalaban. Sabi ko habang sumisenyas gamit ang kamay ko at pilit kong ipinaiintindi sa kanila ang aking mga sinasabi. Natahimik ang lahat nang biglang may nagsalita sa gawing kanan ko. Di ba't sinabi ko na maghintay kayo sa bangka at huwag kayong kumuha ng kahit anong andito sa isla nang walang pahintulot? Bakit? Bakit kayo sumunod at kumuha pa kayo ng mga bunga sa mga puno? Galit na wika ni Tata Osyong na siyang ikinagulat naming lahat. Humingi ako ng pasensya. Maya-maya'y mayroong papalapit na isang matanda na may kasamang isang lalaki na sa tingin ko po ay kasing tanda niya. Kakaiba ang suot nito at wari ko ay siya ang pinuno ng tribong ito. Nag-usap sila Tata Osyong at ng taong iyon. Sa lingwaheng sila lang dalawa ang nakakaalam. Pagkatapos ay sinenyasan ng pinuno ang kanyang mga tauhan. Bigla kaming sinunggaban ng mga ito at tinulak ako sa isa sa mga iyon. Wala na kaming magagawa ng mga panahong iyon kaya sumunod na lang kami sa kanila. Nakita ko pang yumuko si Tata Osyong at pailing-iling. Kinabahan na ako sa mga tinuran ng matanda dahil sa palagay ko ay may hindi magandang mangyayari. Papasok kami sa kagubatan. Kung maganda na ang nasa labas ng kagubatan, mas maganda at kaakit-akit ang nasa loob. Ang daming magagandang bulaklak at halaman. May nakita din akong isang bulaklak na siyang pinakakakaiba sa lahat. Malamang ito ang halaman na madalas na hinahanap ng mga sayantipikong banyaga. Hindi ko na lang inintindi iyon dahil ang nasa isip ko kung ano ang gagawin namin para makaalis sa islang iyon. Dumating kami sa isang lugar na may mga kubo. Nagsitinginan ang mga tao roon sa amin. Nakakakilabot ang kanilang mga titig. Nalalaki ang kanilang mga mata na parang kakainin kami.
may mga lumapit at inamoy-amoy pa nga kami. Nakuryoso pa ang iba at sinubukan pang hawakan ng aming mga dalang gamit pati ang aming mga suot na damit na halatang bago lang sa kanilang paningin. Nakabahag ang karamihan sa mga lalaki at walang pang itaas. Ang mga babae naman ay nakasaya lang at wala ding pang itaas. Kulot na kulot ang kanilang itim na buhok. May mga simbolo ang kanilang mga katawan na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin noon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Maya-maya'y pinapasok nila kami sa isang malaking hawla. Nagpupumiglas ako, ngunit itinulak ako papasok hanggang maisarado ng tuluyan ang malaking hawlang kawayan na iyon. Tata Osyong, anong ibig sabihin nito? Sigaw ko sa matanda. Lumapit ang matanda sa amin at nagwika. Sinabi ko sa inyo, di ba, na huwag muna kayong sumunod dahil kakausapin ko muna sila. Ang titigas kasi ng ulo nyo eh. At ang pinakamalala, nagnakaw ba kayo ng kanilang mga tanim? Ang dahil dyan ay dapat kayong parusahan. Sagot ni Tata Osyong at napayuko na lamang. Patawarin niyo ako, ngunit wala akong magagawa. Malaking kasalanan kasi ang pagnanakaw sa aming tribo. Ang kaparusahan na nararapat lang dito ay kamatayan. Dagdag pa niya. Nanlaki ang mga mata namin ng mga kasamahan ko sa gulat. Umiiyak na ang mga babaeng kasama namin. Huminga ako ng malalim. Leader ako at hindi ko man lang nagabayan ang aking kagrupo. Kahit malakas ang pintig ng puso ko, ay muntika na akong mawalan ng pag-asa. Tinanong ko pa rin si Tata Osyong. Tata Osyong, wala na ubang ibang paraan? Kahit ako na lang po ang patayin niyo at pakawalan niyo na lang ang mga kasamahan ko. Kasalanan kong lahat. Hindi ko man sila napigilan. Lakas loob kong sinabi iyon kahit na nangangatal sa aking pagsasalita. Mukhang naawa ang matanda sa amin kaya lumapit siya ulit sa pinuno. Nagmasid ako sa paligid. Ang daming bungo ng taong nakasabit sa ginawa nilang bakod na kawayan. Napansin ko rin sa hindi kalayuan na may mga bihag din silang ibang tao. Hindi ko mabilang kung ilan silang nandoon. Ano ba itong pinasok namin? Pag-aalalang sabi ko sa aking sarili. Maya-maya'y bumalik si Tata Osyong. Nakausap ko na ang pinuno. Makakalaya lang kayo at makakauwi ng ligtas pag susundin ninyo ang kanilang gusto. Bilang panauhin ng tribo ay kailangan nyong sumali sa salo-salo at kumain ng mga pagkain gusto nilang ipakain sa inyo. Sabi ni Tata Osyong sa amin. Bigla kaming natigilan nang biglang nagsisigaw ang mga bihag sa ibang hawla. Malakas ang palahaw ng isang lalaki na sa tingin ko'y isang dayuhan. Hindi Pinoy ang itsura nito, Kuya Bari. Matangkad at sobrang dungis na ng kanyang mukha. Payat na ito na mukhang ilang araw nang hindi kumakain. Anong gagawin nila sa kanya? Tanong ko kay Tata Osyong. Hindi nakapagsalita si Tata Osyong. Nangilabot ako nang biglang hinubaran ang lalaki ng mga taong nakabahag at pinahiga sa isang malaking mesa. Nanginig ang kalamnan ko nang biglang itinaas ng lalaki ang isang palakol at walang habas na tinadtad ang banyaga. Napapikit na lang ako dahil sa karimari-marim at nakakapanglumong eksenang iyon.
Dinukot pa ng lalaki ang puso at inilagay sa isang bao, tapos dinala sa kanilang pinuno. Marami pang ginawa ang taong iyon na hindi ko na kayang tignan pa. Maya-maya'y may dalawa pa silang kinatay. Nagsiiyakan na ang mga kasamahan ko. "Ganyan bang gagawin sa amin, Tata Osyong?" tanong ni Mabel habang umiiyak ito. "Basta, makinig kayo. Gawin nyo na lang ang gusto nila at yak makakauwi kayo ng ligtas," tugon ni Tata Osyong sa amin. Kinagabihan, nagsimula na ang pagtugtog ng mga tambol. Sobrang nakakasulasok ang amoy ng hangin dahil sa mga dugo ng mga taong pinatay nila. Pinalabas kaming lahat sa hawla at nilagyan ng mga pintura sa aming mga mukha. Pinaupo kami sa isang malaking mesa. Nandiri kami dahil sa mesang iyon. Andoon ang mga ulo ng mga bihag na kinatay nila. May iba't ibang parte din ng katawan. Nagsilitawan pa ang mga mata sa isang malaking kawa na may malapot na sabaw. Gusto kong magsuka ngunit pinigilan ako ni Tata Osyong. "Pigilan mo ang pagsusuka mo kung gusto mo pang mabuhay," bulong niya sa akin. Wala akong nagawa kundi lunukin na lang ang dapat isusuka ko sana. Nagsalita ang kanilang pinuno at pagkatapos ay nilagyan ng mga tauhan nito ang aming plato ng mga lamang loob ng tao gaya ng atay. Nagkakandaluha ako. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Maya-maya'y nagsalita ang kanilang pinuno na hindi namin maintindihan. "Horeza Malzida, Kagranol Gabadu." Agad namang tumingin sa akin si Tata Osyong at nagwika, "Kumain kayo kung gusto niyo makauwi ng buhay sa inyo." Nanlaki ang aking mga mata. Gustong gusto kong magsuka, Kuya Bari, pero wala akong magawa dahil gusto ko pang makauwi sa amin. Pumikit ako. Nilakasan ko ang aking loob. Sobrang nakakadiri. Iniisip ko na lang na kinakain ko isang karni ng hayop. Kumuha ako ng isang piraso. Nakapikit ako habang ninunguya ko iyon. Hindi kinaya ng mga babae ang mga pagkain kaya nagsuka sila. Inilabas ni Mabel at Rika ang lahat ng kinain nila. Sumenyas ang pinuno na kunin ang mga babae at ibalik sa hawla. Nagpupumiglas ang mga ito ngunit wala silang magawa dahil pinalo sila ng isang matigas na bagay at nawalan sila ng malay. Napahikbi na lamang kaming mga lalaki sa mga nangyari. Pikit mata naming nilulun ang mga lamang loob na nanlalapot pa dahil sa dugo. Inisip ko na lamang ang pamilya kong naghihintay sa amin. Doon ko palang napagtanto na mga aswang sila. Oo, Kuya Bari, mga aswang po sila. Maituturing isang aswang sila para sa akin kahit hindi sila nagpapalit anyo dahil kumakain sila ng tao. Kanibal o halimaw, wala silang pagkakaiba. Pagkatapos nun ay tinupad nila ang kanilang mga sinabi. Nakaalis nga kaming tatlo sa islang iyon, ngunit ang dalawang babae ay naiwan sa isla at malamang ay sasapitin din nila ang sinapit ng mga dayuhang bihag. Pagka-uwi, binalaan kami ni Tata Osyong. Hindi kami pwedeng magsumbong sa otoridad dahil ang tribong iyon ay magaling sa depensa. Madadagdagan lang ang mapapahamak na tao at isa pa ay walang maniniwala sa mga sasabihin namin at malamang kami pa ang pagbibintangan sa pagkawala nila Mabel at Rika.
Matapos ang pangyayaring iyon ay nakauwi kami sa aming mga pamilya. Ngunit nagbigay ito ng matinding trauma sa akin at depresyon. Kalaunan, ipinasok po ako sa isang rehabilitation center upang magpagaling. Wala ding makapaniwala sa aming mga salay-sayin. Tinangkading tuntunin ng otoridad ang nasabing tribo, ngunit hindi daw nila ito matagpuan. Wala na rin kaming naging balita pa sa aming dalawang kasamahang babae. Lumipas ang halos 1 taon. Nakalabas ako sa rehabilitation center. Kahit papaano ay nalagpasan ko ang matinding trauma na dumagok sa aking buhay. Kuya Barry, aaminin ko po, naging isang masamang leader po ako para sa aking grupo. Madalas ko pa ring sisihin ang aking sarili sa pagkawala ng 2 kong kasama. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento na hindi ko po talaga malilimutan. Isang pangyayari na hindi namin inaakala na magiging bisita pala kami sa isang tribo ng aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Edgar. Nasamid si Esteban matapos marinig ang balita ni Aling Using. Maging ako ay hindi mapigilan na mapangisi dahil sa daladalang balita ng matandang ginang. Ano ho? Ikakasal si Nora? Tila hindi makapaniwalang tanong pa ni Esteban. Hindi ko tuloy na iwasan na batukan siya dahil sa himig ng pananalita pa lamang niya ay sinasabi nito na hindi kapanipaniwalang may lalaking gustong magpakasal kay Nora. Kasalukuyan kaming nakatambay sa waiting shed dito sa aming baryo nang mapadaan si Aling Using at ibinalita sa amin na ikakasal na raw ang pamangkin nito. Hindi naman sa nanghuhusga ako, ngunit si Nora kasi ang klase ng babae na hindi mo basta-basta matitipuhan. Kulay kayumanggi ang balat nito. May bilugang mata, makakapal na labi, pangong ilong at kung ang kanyang katawan naman ang ilalarawan ay napakataba niyang babae. Mahaba rin ang kulot nitong itim na buhok at puno ng tagyawat ang kanyang mukha. Aba, ano ba naman ang masama dun, Esteban? Sinasabi mo bang napakapangit ang pamangkin ko para pakasalan ng isang lalaki? Halata sa mukha ng matandang ginang na hindi nagustuhan ang paraan ng pananalita nitong si Esteban tungkol sa kanyang pamangkin na si Nora. Hindi naman ho sa ganoon, Aling Using. Natigilan pa si Esteban at pagkaraan ay napakamot na lang sa kanyang batok. Kailan nga ho ulit yun? Tanong na lamang niya. May pagkapiloso po kasi itong si Esteban. Kasama ko na siya simula pagkabata pa. Laging nasasabak sa gulo dahil sa magaspang niyang pag-uugali. Ilang beses na nga akong pinangaralan ni nanay na iwasan si Esteban dahil bad influence raw ito. Ngunit sa likod ng magaspang na pag-uugali nitong si Esteban ay mayroon siyang nakatagong pagkatao na nagustuhan ko. Hindi naman talaga ganun siya kasama. Siya ang tipo ng kaibigan na hindi ka iiwan sa problema man o kaginhawahan. Handa siyang tumulong at damayan ka sa lahat ng oras at higit sa lahat ay hindi siya nang iiwan. Hay nako, ang mga kabataan nga naman ngayon. Sa darating na linggo, doon gaganapin ang kasal ni Nora. Dumalo na lang kayo kung may libre kayong oras. O siya, maiwanan ko na kayo dahil magluluto pa ako ng pananghalian. Mahabang litanya ng ginang bago nagmamadaling umalis. Paano pre? Uuwi muna ako. Napatayo ako at pinunasan gamit ang laylayan ng damit ko ang aking noo. Sobrang tirik na tirik kasi ang araw kaya heto ako, nakapaligo ng sarili kong pawis.
ikaw ba naman ang magbilad sa araw ng 11:00 ng tanghali? O sige pre, maligo ka na roon, nangangamoy bayabas ka ni. Natatawa pang biro ni Esteban kaya nakatanggap siya ng suntok sa braso sa akin. Sira ulo ka talaga. O paano, kita na lang tayo mamaya. Dugtong ko pa, saka siya tinalikuran. Christian ang kadalasan na tawag sa akin ng mga kamag-anak ko, ngunit kilala ako sa aming baryo sa Palayaw na Yan. Bata pa lamang po ako noon nung sumakabilang buhay si tatay dahil sa sakit na tuberkulosis. Nang mga panahong iyon ay 4 na taong gulang pa lamang ako at sa kasalukuyan po ay 21 taon na po ako. Bugtong lang akong anak, subalit high school lang ang natapos dahil sa hirap ng buhay. May katandaan na rin kasi si nanay. Labandera lang ang tanging hanap buhay niya. Sapat lang ang kakarampot niyang sweldo sa pang-araw-araw na gastusin sa loob ng aming bahay. Tulungan na po kita, inay. Agad kong nilapitan si nanay nang maabutan ko siyang nagbubunot ng ligaw na damo sa harapan ng aming bahay. O siya, sige, tapusin mo na ito tapos pumasok ka na ha, nang makapananghalian na tayo. Anito, saka napatayo at dumiretso sa loob ng bahay. Nang makalis si nanay, kaagad kong tinapos ang naiwan niyang trabaho. Kaunting damo na lamang ang natira at malambot din ang lupa kaya mabilis akong natapos. Eksaktong katatayo ko lang nang sumilip si nanay mula sa pintuan para tawagin sana ako. O tapos ka na pala, pumasok ka na at nang makapananghalian tayo. Tinanguhan ko lang si nanay bago sumunod sa kanya. Nagdasal muna kami ni nanay bago kumain. Tinolang isda pa ang ulam namin kaya talaga namang ganado ako sa pagkain. Matapos naming kumain ni nanay ay ako na ang nagboluntaryo na maghugas ng plato dahil alam kong pagod na siya at marami pang labahin na tatapusin. Nay, nabalitaan mo na ba? Ikakasal na daw si Nora ngayong linggo. Tanong ko kay nanay nang bigla kong naalala ang tungkol sa kasal ng pamangkin ni Aling Using. Yun ba? Oo. Nabalita na rin yan sa akin ni Kumari kahapon. Tugon naman ni nanay. Ilang saglit pa kaming nagkwentuhan ni nanay habang naguhugas pa ako ng plato. Hindi nagtagal ay nagpaalam din ako sa kanya at dumiretso sa aming silid. 2 araw na lamang pala at ikakasal na si Nora. Kuya Bari, hindi ko pa pala nabanggit sa inyo. Namamasukan pala ako bilang isang barbero dito sa aming baryo at ngayong araw ay day off ko. Mabilis na tumakbo ang araw at sumapit ang nakatakdang araw ng kasal ni Nora. Kagaya ng napag-usapan namin ni nanay ay dumalo kami sa kasal ni Nora at maging si Esteban. Maraming mga bisita ang dumalo sa kasal ni Nora. Halos hindi pa nga ako makapaniwala nang tuluyang kong nakilala ang napangasawa niyang si Noel. Mestisong lalaki si Noel, Kuya Bari. Siya ang tipo ng lalaki na inaasam-asam ng mga kababaihan. Bukod pa roon ay halatang may ibubuga ang lalaki. Pare, yan ba yung asawa ni Nora? Dati bang mangkukulam si Aling Using? Pagbibiro pa ni Esteban na ikinatawa ko. Alam ko ang ibig nitong sabihin na baka ginayuman ng magtiya itong si Noel upang mapaibig lang ito. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, kaagad kaming dumiretso sa bahay nila Nora. Nang makarating kami ay maraming mga bisita na ang nag-aabang sa bagong kasal. Siyempre, kung maraming bisita ay marami ding handa. Halos lahat ng mga handa na nakalapag sa mahabang lamesa ay puro karne. Nagbigay pa ng mensahe sina Noel at Nora bago nagsimula sa pagkain. Huwag mong kainin ang ulam. Napapitlag ako dahil sa ginawang pagbulong sa akin
ni Aling Using. Po, bakit po? Kunot-noo ko siyang hinarap, ngunit ganoon na lamang ang pagtataka dahil napakaseryoso ng ekspresyon ng mukha nito. Minsan lang magseryoso itong si Aling Using kaya hindi ko maiwasan na mangilabot. Maraming bagay ang naglaro bigla sa aking imahinasyon. Ano ang meron sa ulam? Bakit ayaw niya akong pakainin ng ulam? Tsaka bakit napakaseryoso niya? Ano kayang meron? Yan. Tulala ka na naman dyan, pre. Bahagya pa akong napapitlag dahil sa ginawang pag-akbay sa akin ni Esteban. Hindi ko man lang namalayan na kanina pa pala ako nakatulala dito sa kinatatayuan ko. Wala na rin sa harapan ko si Aling Using at may dala ng pagkain si Esteban. Sino bang hinahanap mo, pre? Sandali, wag mo sabihin na may natitipuhan ka sa isa sa mga bisitang nandito. Duktong pa ni Esteban kaya wala sa oras na napatawa ako. Tinanggal ko pa ang braso niya na nakaakbay sa akin at bahagya siyang siniko. Pare, wag mong kainin yan. Hindi ko alam kung bakit ko nabanggit ang mga katagang iyon kay Esteban nang aakmang kakainin na sana niya ang dinuguan. Kunot-noo naman ito akong sinulyapan ng tingin. Nagkibit balikat na lamang ako saka itinanong kung nasaan si nanay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sabihin mo nga sa akin, pre, may problema ka ba? Hindi ba sinabi ni Tia Isabel kanina na mauuna na siyang uuwi at doon na lamang siya kakain sa inyo? Sa pagkakarinig ko ay may tatapusin siyang mga labahin. Mahabang litanya ni Esteban na ikinakamot ko sa aking batok. Ay nako, diyan ka na nga lang muna, pre. Nakita ko kanina sila Alex eh. Natatawang duktong pa niya bago umalis sa harapan ko. Kuya Barry, katropa rin namin sila Alex. Ngunit hindi ko maitatanggi na mas malapit pa kami ni Esteban sa isa't isa kaysa sa kanila. Malalim na napabuntong hininga ako nang muli kong naalala ang sinabi ni Aling Using. Napasulyap ako sa mga bisita na nag-i-enjoy sa pagkain. Wala namang mali, pero ano kaya ang ibig sabihin ng matandang ginang? Mabilis kong ipinilig ang aking ulo upang alisin ang isiping iyon. Napagpasyahan ko ng maglibot-libot na lamang upang makalimutan ang sinabi ni Aling Using. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakatayo sa bakuran ng bahay ng bagong mag-asawa. Ang sa pagkakaalam ko po ay mismong pagmamay-ari ang bahay na ito ni Noel. Ayon sa narinig ko ay nagmula pa pala sa kabilang bayan itong si Noel. Kailan lang din niya pinagawa ang bahay na ito? Abala ako sa pagmuni-muni nang bigla akong may narinig na nag-uusap na nagmumula sa loob ng bahay. Malapit lang pala ang pwesto ko sa bintana. Makinig ka. Kaunting pagtitiis na lamang at tuluyan ka ng magiging pinuno ng ating angkan. Mamayang gabi, kailangan mong ialay sa Panginoon ang birhen mong asawa. Literal na napako ako sa kinatatayuan ko, Kuya Barry, matapos kong marinig ang usapang iyon. Kung hindi ako nagkakamali ay ama ni Noel ang nagsabi noon. Kung ganun, aswang sila Noel? Laking probinsya ako kaya naniniwala ako sa mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Nang mga sandaling iyon, isa lang ang nasa isip ko at yun ay ang bigyan ng babala si Nora tungkol sa asawa niya. Hindi man kami ganoon kalapit sa isa't isa ni Nora ay kahit papaano nag-aalala pa rin ako sa kanya lalo na ngayong alam ko na nasa panganib pala ang buhay niya. At kung magkataon ay hindi lang ang buhay niya ang manganganib
kundi maging ang inosenteng mga tao sa aming lugar ay posibleng madamay, kaya nga't hanggat maaga pa ay kailangan ko ng kumilos. Nang dahil sa isiping iyon ay maingat kong nilisan ang bakuran. Unang hinanap ng mga mata ko si Esteban. Hindi ko kakayaning mag-isa na iligtas itong si Nora. Kailangan ko ng kasama. Mabilis ko namang nahanap itong si Esteban kasama ang tatlong mga kalalakihan na sina Alex, Dagul at Bruno. Kaagad ko silang nilapitan at kinausap. Halos lumuwa ang kanilang mga mata nang ikwento ko sa kanila ang aking narinig at nalaman. Hindi pa nila mapigilan na masuka. Maging ako, kung nasa kalagayan nila, ay ganoon din ang gagawin ko, lalo na kung malalaman ko na ang kinain ko pala ay karne ng tao. Ngunit walang may nakakaalam at wala kaming may matibay na ebidensya na posibleng karne nga ng tao ang naging putahe para sa kasal nina Nora at Noel. Si Aling Using, alam niyo ba kung nasan siya? Naku, mukhang may alam siya sa mga nangyayari ngayon. Saad ko nang maalala ko ang sinabi nito kanina. Siguro nga alam nito na aswang ang pamilya nila Noel, ngunit ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit pinayagan nito na ikasal ang kanyang pamangkin sa aswang na iyon. Sa tulong ng mga kaibigan ko ay kaagad naming nahanap si Aling Using. Natagpuan nila ito sa hardin. Namumutla ang matandang ginang at halatang may nalalaman. Nang tanungin ko siya kung ano ang nangyari ay doon na niya ibinunyag ang nasaksihan niya ng gabing bago ikasal ang kanyang pamangkin. Ayon kay Aling Using ay nahuli niya si Noel na kumakatay ng tao sa loob ng kusina ng gabing iyon. Naunahan siya ng takot kaya hindi niya kaagad na ibunyag ang kanyang nasaksihan. Huli na ang lahat nang magkaroon siya ng lakas ng loob dahil tuluyan ng ikinasal ang dalawa. Nang marinig ko yun ay mas lalo akong nagpursigi na iligtas itong si Nora. Kaagad kaming nagplano kasama ni Aling Using kung papaano masusugpo ang kasamaan ng angkan ni Noel at kung papaano iligtas si Nora mula sa kapahamakan. Nasa na pala si Nora? Tanong ni Alex na ikinatigil ko. Matapos magbigay ng mensahe ang mag-asawa ay hindi ko na namataan pa si Nora. Tara, hanapin natin si Nora. Kailangan niyang malaman to. Saad ni Esteban kaya kaagad kaming nagsikilos. Inabutan na kami ng dilim ngunit hindi pa rin namin natagpuan itong si Nora. Nagsiuwian na rin ang iba pang mga bisita ngunit walang Nora ang lumabas at maging ang asawa nitong si Noel ay hindi na rin mahanap. Maging ang pamilya ni Noel ay nawalang bigla na parang bula. Sobrang nag-alala si Aling Using sa kanyang pamangkin at maging ganoon din ako. Nang muli kong maalala ang narinig kong pag-uusap ng mag-amang aswang ay pumasok sa isipan ko na baka dinala nila si Nora sa kabilang bayan. Kaagad naman na humingi ng tulong si Aling Using sa mga barangay tanod. Noong una, ang akala nila ay nagbibiro lang ang matanda. Sino ba naman ang maniniwala na nawawala ang babaeng bagong kasal at ang asawa pa nito mismo ang salarin? Sa huli ay ipinasya ng mga tanod na sumama na lamang. Bago kami umalis ay umuwi pa ako sa bahay at nagpaalam kay nanay. Nagdala pa nga ako ng punyal in case of emergency. 1 oras pa ang naging biyahe namin hanggang sa nakarating sa bayan nila Noel. Pasado 8:00 na ng gabi iyon nang nakarating kami kaya halos wala ng tao na dumadaan. Mabuti na lamang at alam ng isa
sa mga tanod kung saan nakatira ang pamilya nitong si Noel, kung kaya't kaagad naming itong pinuntahan. Nakatira sila sa isang magubat na bahagi ng bayan. Sa katunayan nga, Kuya Bari, ay tanging bahay lang nila ang aming natagpuan doon. Naagaw ng pansin ko ang apoy sa kalayuan ng kanilang bahay. Napatakbo ako ng mabilis papunta sa direksyon nun. Bilog pa ang buwan, kung kaya't hindi imposible na sinisimulan na nila ang kanilang ritual, at tama nga ako, Kuya Bari. Tigilan niyo yan! Lakas loob kong sigaw habang nakahawak sa medalyon na ibinigay ni Aling Using bago kami bumiyahe. Kaagad din namang nagsidatingan ang mga kasamahan ko na may daladalang mga armas. Naagaw ko ang atensyon ng mga aswang. Nakita ko pa si Nora na nakatali sa pinakagitna habang pinalibutan ng bilog na kandila. Walang malay tao ito. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakikipagtunggali sa mga aswang kasama ang aking mga kasamahan. Sa tulong at katibayan ng bawat isa ay tagumpay naming natalo ang mga aswang. Hindi nagtagal ay dumating ang pulisya na hiningian ni Alex ng tulong. Tagumpay namin na nailigtas si Nora. May mga kasamahan kami na nasugatan, kung kaya't diniretso na lang namin sila sa ospital, maging si Nora. Dinakip naman ng mga pulisya ang iilan sa mga angkan ni Noel na natirang buhay. Sa kabutihang palad ay isa si Noel sa mga aswang na nasawi. Kinabukasan, ang pangyayaring iyon ay kaagad na kumalat sa aming lugar. Balita na tungkol sa pagpapakasal ni Nora sa isang aswang at ang pagsugpo sa mga aswang. Hindi naging madali kay Nora at sa tiyahin niya ang mga nangyari, lalo na't silang magtiya ang laman ng balita. Ngunit habang lumilipas naman ang panahon ay unti-unti rin silang nakabangon. Mabilis na lumipas ang panahon, ngunit ang mga alaalang kahapon ay nag-iwan ng peklat sa kanilang magtiya. Huwag basta-bastang magtiwala sa isang tao dahil maaaring kilala mo lang sila, ngunit hindi ang tunay nilang pagkatao at hangarin sa iyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y nagustuhan niyo ito. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Christian. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi sa inyong channel ang kwentong ito. Isa rin po kasi ako sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kurt. Ang kwentong nais kong isalaysay ay naging karanasan ko noong sumama ako sa aking tiyo Badong. Si tiyo po ay isang construction worker at kung saan-saan sila napapadpad. Isang beses, dahil kulang sa tauhan sina tiyo, ako ang naisipang niyang isama. Sayang iyon, Kurt, para kahit papaano may kikitain ka naman, sabi ng aking tiyuhin. Napatango ako sa kanyang sinabi. Hindi na ako nag-atubili pang pumayag dahil alam kong tama ang kanyang desisyon. Noong araw ding iyon, dala ang aking bag na naglalaman ng mga damit. Sumama ako sa aking tiyuhin. Pagkarating namin sa site, agad na nagwika sa akin si tiyo. O Kurt, pakinggan mo ako ha. Huwag na huwag kang bibili doon sa tindahan ng ulam doon sa ilalim ng puno ng sampalok ha. Ho? Bakit naman po tiyo? Tanong ko sa kanya. Basta-basta, sundin mo na lang ang aking sinasabi para hindi ka mapahamak. Wika niya sa akin na tinanguan ko naman.
Agad kaming nagsimula ng aming trabaho at natapos iyon ng oras na ng pananghalian. Kani-kanyang dala ng kanin at ulam ang aking mga kasama doon. Kaming dalawa naman ni Tiyo ay naghati sa kanyang dalang pagkain. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain, nang may isang matandang babae na lumapit sa amin. "Mga iho, bumili na kayo ng ulam. Maawa naman kayo sa akin," sabi ng matanda. Umiling ang aking mga kasama. Kita ko ang lungkot sa mata ng matanda kaya tumayo ako. Lumapit ako sa kanya at saka napatanong, Manong, anong ulam po ba ang ibinebenta nyo?" Napangisi ang matandang babae sa akin at saka tiningnan ako ng maigi na animoy minumukhaan ako. Teka, bago ka rito ano?" tanong niya sa akin. Napatango ako sa kanya at saka napatitik sa basket na dala-dala niya kung saan naroroon ang mga ulam. "Ito tingnan mo, may dinuguan. Meron din akong adobo. Kung bibili ka, bibigyan kita ng isa pang putahe," nakangiting sabi ng matanda sa akin. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, napalingon ako sa aking mga kasama. Napatidig din ako kay Tiyo at napansin kong umiiling-iling siya. Nang mga sandaling iyon, natigilan ako. Napaisip ako dahil nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Naawa ako sa matanda pero parang pinipigilan ako ng aking mga kasama. Subalit dahil mas nanaig sa akin ang awa sa matandang tindera, bumili ako ng kanyang dinuguan. "Maraming salamat, iho. O ito, bibigyan na rin kita ng adobo. Sa'yo yan, libre," wika niya sabay abot sa akin ng isang supot ng dinuguan at saka isang supot ng adobo. "Ay wow, salamat po. Maraming salamat po, Lola," sabi ko naman sa matanda. Bago umalis ang nasabing matanda, muli pa siyang nagpasalamat sa akin saka tinapik ako sa balikat. Hindi ko na siya pinansin pa at saka bumalik na lamang ako sa pwesto ni Tiyo. "Oh, bakit ka bumili niyan?" Kita ko ang sindak sa mukha ng aking Tiyo. Magtatanong pa sana ako kung bakit pero muli siyang nagsalita. "Kurt, nakita mo na nga tinapik kanya eh. Hindi mo man lang ibinalik sa kanya iyon. Itong batang to oh." Napakunot-noo talaga ako noon, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. "Ho, bakit ko ibabalik po? Anong meron po sa matandang iyon?" tanong ko sa kanya. "Ay naku, mamaya na natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Tapusin na lang muna natin itong pagkain natin." Napatitig naman si Tiyo sa binili kong dinuguan, kaya binuksan ko iyon. "O Tiyo, ito po ulam, kain ka po." Binuksan ko ang ulam na iyon, subalit nagwika ang aking tiyuhin na wag naming kakainin ang ulam na nabili ko. "Ay naku Kurt, mas mainam na wag nating kainin iyon," wika ni Tiyo. Napatango ako sa kanya. Itinabi ko ang nabili kong ulam saka ipinagpatuloy ang pagkain. Habang kumakain kami, nakakaramdam ako ng bahagyang pananakit ng aking tiyan. Ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin?" wika ko sa aking sarili. Pinilit kong wag indahin ang sakit ng aking tiyan hanggang sa matapos na kami sa aming pagkain. Noong tapos na kami, tinanong ko ang aking tiyuhin. "Tiyo, may tatanong po ako sa inyo. Ano po ba ang problema sa matandang iyon? Saka bakit parang ayaw na ayaw niyo sa mga ulam niya?" Napailing ang aking tiyuhin. Aswang ang matandang iyon, Kurt. Ang ulam na binebenta niya ay sinasabi ng iilan na karne daw iyon ng tao. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Napatitig ako sa ulam na binili ko
at nakaramdam ng pandidiri. Ibig sabihin, kung tinapik niya ako, may mangyayaring masama sa akin? Tanong ko sa aking tiyo. Yun nga ang problema eh. Sana noong tinapik ka niya, tinapik mo rin siya. Mas lalo akong kinilabutan noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Tiningnan ko ang ulam na iyon at sinubukang halukayin. Halos mapaduwal ako dahil sa nakita kong may nakahalong mga ngipin ng tao roon. Anong gagawin natin sa mga ulam na ito? Nilapitan ng mga kasamahan namin iyon saka pinigaan ng kalamansi. Laking gulat na lang namin noon nang biglang magbago ng anyo ang ulam na nabili ko sa tindera. Anak ng putya naman, sinasabi ko na nga ba eh, aswang yang matandang yan. Sa oras na bumalik pa yun, hindi na yun makakalabas pa ng buhay dito sa site. Seryosong wika ng isa naming kasama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Teka pare, huwag kang magsalita ng ganyan. Alalahanin mong dayo lang tayo sa lugar na ito, sabi ng isa. Nasa ganoon kaming pag-uusap noong bigla akong namilipit sa sakit ng aking tiyan. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Bulalas ko sa kanila. Makaraan ang ilang sandali. Pakiramdam ko ay kumulo ang aking tiyan at parang nadudumi ako. Kaya dali-dali akong pumunta sa banyo upang ilabas iyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng pag-upo sa trono noon, nang makaramdam ako na parang masusuka ako. Pilit kong pinigilan iyon pero hindi ko nagawa. Aray ko, sakit talaga. Ano ba itong nangyayari sa akin? Patuloy ako sa aking pagsusuka habang dumudumi ako, Kuya Bari. Mabuti na lang at humupa ang lamig ng aking sikmura at saka ang aking pagdudumi. Dali-dali akong lumabas sa banyo at saka sinabi sa aking tiyuhin ang lahat ng nangyari. Tiyo, masama po ang tiyan ko, tsaka nagsusuka po ako. May halong pag-aalalang wika ko sa kanya. Agad na napatayo ang aking tiyuhin. Niyaya niya ang iba pa naming kasama. Hali kayo. Magdala kayo ng pupwedeng maging armas ha. Hindi dapat tayo papayag na may saktan ng aswang sa mga kasamahan natin. Nang mga panahong iyon, umalis si Tiyo sa aming site. Naiwan naman akong mag-isa roon. Naglakad si Tiyo hanggang sa makarating sila sa tindahan ng ulam na nasa lilim ng puno ng sampalok. Noong makarating sila roon, agad nilang nakita ang matandang tindera ng ulam. Walang yaka, aswang! Halika muna rito! Galit na wika ng aking tiyuhin. Napalingon sa kanila ang matanda at saka mabalasik na tumingin. Akmang aalis na sana iyon, muling nagwika si Tiyo. Hoy, bumalik ka rito. Anong ginawa mo sa pamangking ko? Akala mo ba hindi ko nakita ang pagtapik mo sa kanya? Pagkawika ng aking tiyuhin sa mga katagang iyon, mabilis nilang nilapitan ang matanda at saka hinawakan sa damit. Mamili ka, matanda. Aalisin mo ang kung anumang ipinataw mo sa aking pamangkin o papatayin ka namin. Sigaw ng aking tiyuhin sa kanya. Marahil ay nasindak ang tindera ng ulam. Kaya dahan-dahan siyang napalingon kay Tiyo. Dahil doon, tinapik siya ng aking tiyuhin. Sa oras na hindi pa bubuti ang pakiramdam ng pamangking ko, babalikan ka namin dito at saka pagtutulungang patayin, saad niya sa matanda. Tanging pagtango na lang
ang nagawa ng matandang tindera. Napipi siya dahil sa pagkasindak. Bago pa man sila umalis sa nasabing tindahan, kumuha pa sina Tiyo ng mga ulam doon. Ang ilang kasama niya ay nagpiga ng kalamansi. Sa kadahilanang iyon, napasigaw ang matanda. "Maawa kayo! Huwag niyo nang pakialaman ang mga ibinebenta kong ulam!" Sigaw ng tindera sa kanila. Ngunit hindi nakinig ang mga kasamahan ng aking tiyuhin. Binusisi nila ang ulam at may mga nakita silang iba't ibang parte ng tao doon. "Sinabi ko na nga ba eh, Langya, aswang ka nga. Tingnan mo to, hindi ba't daliri ito ng tao? Ito, tingnan mo, tenga ito," sabi ng isa nilang kasamahan. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang aswang. Nakatitig lang siya ng mabalasik kina Tiyo. Dahil doon, niyaya na niya ang kanyang mga kasamahan na bumalik sa site kung saan sila nagtatrabaho. "Hindi na sana ninyo ginawa ang bagay na iyon. Baka balikan nila tayo at kung anong mangyari sa atin," wika ng aking Tiyo. Noong makabalik na sila, kinamusta nila ang aking kalagayan. Sinabi kong bumuti na po. Nagpasalamat naman ang aking tiyuhin. "Ay, alam mo bang kung hindi lang namin nagawang sindakin ang tindera ng ulam na iyon, baka natuluyan ka na," wika niya sa akin. Ikinuwento nila sa akin ang kanilang ginawa at napailing na lang ako dahil doon. "Mamayang gabi, tiyak na dadalaw iyon sa atin. Mas mainam nang maghanda tayo para kung sakaling bumalik ang aswang na yun, hindi niya tayo maisahan," sabi ng isa naming kasamahan. Sa kabutihang palad naman, hindi na nagbalik pa ang matandang aswang na iyon. Magmula nang nangyari iyon, Kuya Bari, itinigil na niya ang kanyang pagtitinda ng ulam. Marahil ay napahiya siya sa ibang tao dahil sa ginawa ng mga kasamahan ng aking tiyuhin. Noong matapos ang araw ding iyon, dumaan kami ni Tiyo sa isang albularyo. Pinatingnan niya ako at mabuti na lang po na gawang tapikin ni Tiyo nang pabalik daw ang aswang. Magmula po noon, hindi na ako sumama pa sa kanya sa kanyang trabaho. Naisip kong baka maulit pa ang nangyari sa akin at hindi na namin maagapan pa. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Posible pala iyon, no? Dahil lang sa tapik ay pwedeng may mangyaring masama sa iyo. Wala kasi akong kaalam-alam at ideya tungkol sa mga bagay na iyan. Mabuti na lamang at maraming nalalaman po ang aking tiyuhin sa mga bagay-bagay na hindi maipaliwanag. Hindi ko po malilimutan ang pagkain na nabili ko mula sa matandang iyon. Magmula ngayon, nagbago na ang aking pananaw tungkol sa awa. Hindi rin pala sa lahat ng oras ay dapat maawa ka. Nang dahil sa awa, muntikan na po akong napahamak. Isang pangyayari na hindi ko po malilimutan, kaya ko po naisipang i-share ito sa inyong channel. Isang awa ang muntik nang magpahamak sa akin. Isang tapik ang nagpabago sa aking pakiramdam. Isang aswang ang aking nakasalamuha na nagpanggap lamang na isang tindera ng ulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento sa inyo, Kuya Bari. Sana po ay mabasa niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kurt. Sa makabagong panahon ngayon, bilang na lamang sa daliri ang mga naniniwala
sa mga kwentong lamang lupa at elemento. May iilan pa rin naman ang naniniwala tungkol sa kababalaghang ito. Mga nilalang na hindi natin aakalain na nabubuhay pala sa mundong ibabaw. Aswang, duwende, kapre, amaranhig, manananggal at engkanto. Sa tuwing naririnig mo ang mga katagang iyan, ano ang pumapasok sa isip mo? Marami sa atin ang nag-iisip na ang mga nilang na nabanggit sa itaas ay panakot lamang sa mga bata. Mga kwentong gawa-gawa lamang. Kwentong hindi makatotohanan. Kwentong nabuo sa mapaglarong imahinasyon ng isang manunulat. Davey Aribello. Sa pangalang iyon ay mas kilala ako ng karamihan. Davey ang totoo kong pangalan, Kuya Barry. Samantalang ang Aribello na may dating apelyido ng samahan naming mga manunulat sa mundo ng roleplay o mas kilalang bilang role-playing world. Ako'y 19 na taong gulang. Nagmula sa isa sa mga probinsya ng Panay. First year BSIS college student sa isang kagalang-galang na paaralan. 4 kaming magkakapatid at ako ang ikalawa. Hindi ko alam, Kuya Barry, kung dapat ko bang isama ito, ngunit ako'y nagmula sa isang watak na pamilya. Ako po ay isang manunula at manunulat. 99% ang mga akda ko'y likha lamang ng sariling imahinasyon, ngunit ang natirang 1%'y nakuha sa karanasan ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo akong ibahagi ang sariling naging karanasan ko't nadiskubre. Karanasan na hindi mo aakalain na makatotohanan. Kagaya ng iniisip niyo, ang kwentong ito'y puno ng kababalaghan na ang paksa ay tungkol sa nilalang na tinatawag nating mga aswang. Hindi ko na po matandaan, Kuya Barry, kung anong petsa, buwan at taon kung kailan nangyari ang kwentong ito. Sa pagkakaalala ko po ay nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang ako noon. Isa ako sa mga kabataan na sakitin. Sa edad na 6 ay hindi pa po ako kumakain ng kanin. Sa katunayan, hanggang sa 9 na taong gulang na po ako ay hindi pa rin ako gaanong kumakain ng kanin. Kumakain naman po ako, ngunit inilalabas ko kaagad. Gatas, junk foods at soft drinks lang ang tanging ginagawa kong agahan hanggang sa hapunan. Kasing payat ako ng walis tingting at kasing kupad ng pagong. Madali po akong dapuan ng sakit. Sa katunayan ay maraming herbal na akong nainom dati. Maraming manghihilot na rin kaming napuntahan. Balik tayo sa kwento. Nagkasakit ako ng panahong iyon. Mataas po ang aking lagnat at balisa kung kaya't nagbiyahe kami ng mga magulang ko papunta sa lugar ng aking ama. Para sa karagdagang kaalaman, ang ina ng aking ama na siyang lola ko'y isang albularya. Maraming tao na siyang napagaling, natutulungan at kabilang na ako doon. Hapon na noon nang makarating kami sa bahay ng aking lola. Niluto pa nga niya ang isa sa mga alaga niyang manok at pinag-akyat kami ng buko. Hindi po sa pagmamayabang, ngunit sobrang bait ng lolo ko. Nang gabing iyon ay kaagad akong tinignan ng aking lola. Marami pa siyang tinanong kila mama bago inihanda ang kanyang mga kagamitan katulad ng kandila, palanggana at ang iba'y hindi ko na maaalala pa dahil sa sobrang tagal na rin. Karga po ako noon ng aking ina. Nagdasal pa si lola noon gamit ang wikang Latin bago sinimulan ang ginagawa niyang masasabi kong isang ritual.
Matapos niyang magdasal ay bahagya niyang pinatak ang kandila sa palangganang may tubig. Ang mga patak ng kandilang nasa tubig ay unti-unting bumuo ng isang hugis hanggang sa maging hugis ibon ito. Nabigla pa sila mama dahil sa naging kinalabasan. Naku, iyan ang ibon na nakita ko kanina sa labas. Naaalala ko pang saad ng aking ina. Doon namin nalaman na sinundan pala kami ng malaking ibon. Mas tamang sabihin na nagbabalat kayong ibon sa bahay ng aking lola. Ayon sa aking abuela, ay nagbabalat kayong ibon lang ang nilalang na iyon. Isa po itong uri ng aswang, Kuya Bari. Ngunit hindi na sila mama na bigla pa ng ilahad ni lola na kapitbahay namin ang tinutukoy nitong aswang. Kalat na kasi sa aming baryo na aswang daw ang pamilya ng aming kapitbahay. Isa pa, hindi iyon ang unang beses na ginambala niya ako, maging ang aking pamilya. Naranasan na rin iyon ng pinsan ko at ni mama. Ibinalot ni lola ang patak ng kandila na naghugis ibon, saka ipinainom sa akin ang tubig nito. Nang gabing iyon ay bumuti ang aking pakiramdam. Nakatulog pa nga ako ng mahimbing ng gabing iyon. Kinaumagahan ng araw na iyon, kaagad kaming bumiyahe pabalik sa bahay. Nakausap at nakalaro ko pa nga noon ang dalawang anak ng aming kapitbahay. Hindi ko na rin nabanggit pa sa kanila ang tungkol sa nalaman ko sa pamilya nila. Hindi naman ako natakot sa kanila, pero hindi talaga ako sumasama sa bahay nila sa takot na baka ako na ang ihahain nila sa kanilang mesa. Nang mga sumunod na araw ay naging maayos naman ang lahat. Dumating ang kaarawan ko at imbitado pa nga sila. Niregaluhan pa nga ako noon ni ate ng teddy bear saka 2 bestida. Nagustuhan ko naman ang iniregalo nila, lalo na ang teddy bear. Dahil sa totoo lang, Kuya Bari, ay parang kapares siya ng isa ko pang teddy bear. Lalaki kasi ang teddy bear ko, samantalang babae naman ang ibinigay niya, kaya bagay na bagay at magkasing mukha pa. Subalit tungkol naman sa 2 bestida, tako talaga akong suotin iyon. Naglaro kasi sa isipan ko na baka maging aswang na rin ako kapag sinuot ko iyon. Hindi pa nagtapos ang kwento ko. Balik tayo sa binanggit kong naging karanasan ni mama dulot rin ng kapitbahay naming aswang. Ayon kay mama, ay buntis siya ng mga panahong iyon sa bunso kong kapatid. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mahimbing ang kanyang pagkakatulog nang bigla na lamang daw siyang nagising. Balisa siya at pakiramdam niya ay parang may nakamasid sa kanya. Aksidenteng napasulyap siya sa labas ng bintana. Halos manigas pa ang kanyang katawan nang masulyapan ang taong nakatagilid habang nakatitig sa kanya ang namumula nitong mga mata. Umurong daw ang dila ni mama ng sandaling iyon at nanigas sa kinahihigaan. Idagdag mo pa na tanging ilaw lang sa labas ng bahay ang tanging nagbibigay ng liwanag dahil nakapatay ang ilaw namin sa loob. Titig na titig sa kanya ang lalaking nasa labas. Sa kabutihang palad ay bigla na lamang nagising ang aking ama. Nagtaka pa nga si Papa nang maabutan ni Mama na nasa ganoong sitwasyon. Sabi ng aking ama ay sobrang namumutla daw ang aking ina at malamig ang mga kamay.
Oh, anong nangyari sa'yo? Kunot noong tanong ng aking ama na nagpabalik ulirat kay mama, ngunit hindi pa rin nagawang makapagsalita. Sinulyapan lang ni mama si papa bago ibinalik ang tingin sa bintanang nakabukas. Sa pagkakataong iyon ay wala na roon ang lalaking tumititig sa kanya. Hindi na nakatulog ang aking ina ng gabing iyon hanggang sa abutan siya ng bukang liwayway. Kinaumagahan ay kaagad niyang kinausap ang aking lola, ang ina ni mama. Kinwento ng aking ina ang nakita niya ng gabing iyon. Kapwa na bigla pa sila lola at papa dahil sa kanilang narinig. Nang araw ding iyon ay kaagad nilang sinarado ang bintana. Hindi na rin nilang nagawa pang harapin ang aswang na iyon, sa halip ay binigyan na lamang ni mama ng proteksyon laban sa mga nilalang katulad ng aswang. Ilang buwan pa ay saka ipinanganak ng aking ina ang kapatid ko. Ang nakakatawa pa nga, Kuya Bari, ay akala niya noong una ay magbabanyo lang siya, subalit hindi niya aakalaing manganganak na pala siya. Naku, mabuti na lang at hindi ka pinayagan na magbanyo dahil kung nagkataon na ilabas mo sa inidoro yang si Darren. Komento pa ng mga taong nakarinig ng kwento ng aking ina. Noong ipinanganak ng aking ina si Darren ay sobrang sakitin din ito. Ilang beses pang naospital ang kapatid ko. Maraming gamot ang itinurok sa kanya. Ipinaalaga ng aking ina si Darren sa lola namin, sa nanay na aking ina. Balik kay lola talaga lumaki ang bunso naming kapatid hanggang sa mag-kinder ito. Nabitin pa rin ba kayo sa kwento ko? Nako, hayaan niyo ako't itutuloy ko ang kwento na naging karanasan naman ng bunso kong kapatid na si Darren. Grade 3 po ako noong lumipat kami sa isang baryo. Medyo malapit lang naman siya sa lugar na nilisan namin. Nang mga panahong iyon ay maganda pa ang takbo ng negosyo ng aking ama. Bata pa noon si Darren. Sa pagkakaalala ko po ay siya ang pinakamalusog sa amin kahit na minsan na ring naging sakitin. Hindi katulad ko at ng kapatid kong si Yuan ay hindi siya mapili sa mga pagkain. Makulit pa nga at sobrang ingay. Gabi noon, malakas ang ulan. Nagkataon pa na binisita kami ng dating kapitbahay naming aswang. Para hindi kayo maguluhan, itago natin siya sa pangalan na Tito Lorenzo. Hindi nagtagal ay umalis din naman ito, subalit ng maghahating gabi na ay nagising na lamang kami dahil sa iyak ni Darren. Sabi ni Lola ay sobrang taas daw ng lagnat ito, subalit kasing lamig naman ng yelo ang mga kamay at paa nito. Balisa pa si Darren at iyak ng iyak. Mata! May dalawang mata! Nabubulol pa na iyak ni Darren habang takot na nakaturo sa kisame. Noong marinig iyon ng aking lola ay kaagad siyang kumuha ng luya saka may binanggit na wikang Latin. Hindi ko na rin pala naikwento sa inyo, subalit magaling din ang nanay ni mama pagdating dito. May binanggit pa si Lola na mga wikang Latin bago tumigil si Darren sa kanyang pag-iyak. Kinabukasan ng araw na iyon ay kaagad na hinanap ni Lola si Tito Lorenzo. Ikaw naman, Lorenzo. Umalis ka na nga kagabi. Iniwan mo pa ang dalawa mong mga mata. Iyak ng iyak tuloy kagabi si Darren. Sa susunod, ako na mismo ang magtatanggal niyan. Narinig ko pang saad ni Lola kay Tito Lorenzo. Hindi naman nakaimik itong si Tito Lorenzo. Tahimik lang itong umalis. Simula noon ay hindi ko na siya nakita pa,
hanggang sa nabalitaan ko na umalis na raw ito at nagtrabaho sa ibang lugar. Sa kasalukuyan ay wala pa rin akong may nabalitaan tungkol sa pamilya nila. Ngunit kung saan man sila ngayon naroroon, ay sana'y wag na silang bumalik pa. Hindi ko na po patatagalin pa ang aking kwento. Ito ang totoong naging karanasan ko sa kamay ng mga aswang. Hindi ko nilalahat. May aswang na mabait. May aswang rin na masama. Nakadepende iyon sa paraan ng pagtrato mo sa kanila. Huwag rin po kayong matakot sa kanila dahil kapag malaman nilang natatakot ka, ay hindi ka nila titigilan. Hindi ko po kayo pinipilit na paniwalaan ang kababalaghang ito, subalit ang tanging maipapayo ko lamang ay laging maging handa sa lahat ng oras. Manatiling matatag at pagtibayin ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Isa pong karanasan na hindi ko po malilimutan magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, na nagkaroon po kami ng kapitbahay na aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po ng marami. Magandang araw po sa lahat ng kasundo. Lubos na gumagalang, Davy Aribelio. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.